Sa tuwing binabagyo, lagi pong nalulubog sa baha ang Malitbog Elementary School sa Minalabak, Camarines Sur. Dahil unti-unting nasira ang kanilang mga silid, hiling ng paaralan na mabigyan sila ng matitibay at ligtas na classroom. Yan po ang tutugunan ng Kapuso School Development Project ng GMA Kapuso Foundation. Matinding pinsala ang iniwan ng bagyong Rolly at Ulysses sa Malitbog Elementary School sa Minalabak, Camarines Sur noong 2020. At nang muling hagupitin ng bagyong Christine ang lugar noong nakaraang taon, tuluyan ang nawasak ang ilang silid-aralan at hindi na ligtas pang gamitin. Dahil na rin sa kalumaan, marupok na ang mga kahoy at sira na ang mga yero nito. Problema tuloy ngayon ang kakulangan ng mga silid doon. Hinati namin sa dalawa yung mga classrooms. Yung isang klase po merong laman na 35, yung isa naman, yung kalahati, meron din laman na 30. So pinagkasya yun din lahat. Saksi ang guro na si Cristiana sa iba't ibang kalamidad na sumubok sa kanilang paaralan. Sa loob ng 24 na taon niyang pagtuturo rito, ilang beses na raw ito pinasok ng baha nung may bagyo. Ang pinakahiling talaga namin, magkaroon pa ng karagdagang classroom para yung mga bata naman magkaroon ng concentration sa kanilang pag-aaral. Yung hindi aabotin ng tubig at saka magiging komportable yung pakiramdam ng guro at saka ng mga estudyante. Upang magkaroon ng maayos at ligtas na silid ang mga mag-aaral, magpapatayo ang GMA Kapuso Foundation ng bago at matibay na Kapuso Type School Building doon. Pero bago pa man simula ng construction, nagbayanihan muna ang mga magulang sa pagtibag ng mga lumang silid-aralan. Masayang-masaya po kami. Kasi yung matagal na naming hinihiling, magkakaroon na ng kasagutan. Abangan sa Miyerkules ang groundbreaking ceremony ng Malitbog Elementary School at ang karagdagang disenyo ng ating itatayong Kapuso School laban sa baha. Sa pananalasa ng bagyong Christine noong nakaraang taon, kabilang ang bayan ng Minalabak sa Camarines Sur sa lubhang naapektuhan. Dahil sa bagsik ng bagyo, nawasak ang ilang silid-aralan sa Malitbog Elementary School. Kaya naman magpapatayo ang GMA Kapuso Foundation ng bago at matibay na Kapuso Classroom. Bunso sa 10 magkakapatid si Jomel. Isa rin daw siya sa mga maaasahan ng kanyang ate Rose sa mga gawaing bahay. Mabuti, masipag. Pag masakit po ulo ko, siya na po yung nagsasaing. Minsan siya naguhugas or kaya nililinis sa loob ng bahay. Kung gaano kasipag sa bahay si Jomel, ganun din siya kasipag sa pagpasok sa eskwelahan sa Malitbog Elementary School sa Camarines Sur. Kahit pa may ilang sira na ang kanilang silid-aralan, dahil na rin sa kalumaan at binabaha kung may malakas na bagyo, gaya ng bagyong Christine. Maalalahanin, matulungin at batang matapat. At para maging ligtas at mas komportable sa pag-aaral, sina Jomel at ng iba pang mga bata, magpapatayo ang GMA Kapuso Foundation ng Kapuso School Building na may 2 palapag at may 3 classroom para sa grade 4 at 5. Disenyo ito para sa mga lugar na madaling bahain. Itatayo natin ang kauna-unahang flood-resistant GMA Kapuso School. It is a school on stilts, 3 classrooms, 3 bathrooms. We had to figure out a way of how to build a school that rises to the challenge of persistent flooding. It is a 2-story building. Yung ilalim niya, ang function nito, magiging lang siya playground, saka yung magiging working area ng mga bata. Katuwang din natin ang 9th Infantry Division ng Philippine Army at local government unit ng Minalabak. We will be supplying the needed aggregates, mga supplies, construction materials na kinakailangan. In terms of manpower, and then makaka-provide din po kami ng transportation assistance and of course security personnel. Sa muling pagbuga ng abo ng Bulkang Taal nitong linggo, muling naalarma ang mga taga-Agoncillo sa Batangas dahil sa ibinuga nitong asupre. Para maagapan ang posibleng epekto nito sa kalusugan, agad namang namahagi ang GMA Kapuso Foundation ng mga face mask at vitamins. Tila may halong putik at abo umano
ang bumuhos na ulan sa Agoncillo sa Batangas matapos ang 3 minor eruption ng Bulkang Taal nitong linggo. Nanumbalik tuloy ang takot ng mga residente, lalo na sa Barangay Banyaga na nasa loob ng 7-kilometer danger zone. Ang direksyon kasi papunta dito yung hangin kaya dirikit yung aking barangay. Puti agad ang kulay ng baha dito sa kalsada. Nag-alala tuloy si Mary Joy para sa kalusugan ng kanyang mga anak. Kwento niya, nangamoy asupre kasi ang hangin sa kanilang lugar. Umabot din ang abo sa kanilang bahay. Mabaho, iba po yung amoy ng sulpor. Tapos po yung mga anak po namin nag-uubuhan na masasakit po ang lalamunan sa amoy. Sana po talaga kumalma na ang bulkan. Payo ng munisipyo, huwag mag-atubiling humingi ng tulong kung kinakailangan. Kami po ay 24/7 bukas po ang tanggapan. Gayon din po ang RHU. Once na lumapit po kayo, mabilisan naman po kayong tutugunan kung ano pong pangangailangan po. Para maprotektahan ang mga residente laban sa masamang epekto ng abo at amoy asupre, agad na mahagi ang GMA Kapuso Foundation ng N95 mask, may vitamins at gamot din para sa mga bata sa Barangay Banyaga. At sa 4 na barangay sa bayan ng Laurel, sa ilalim yan ng ating Operation Bayanihan. Yun po ay malaking tulong na sa mga anak namin. Gawa po tulad nito, nagkakaroon po ng sakit ang mga bata dahil po sa sulfur. Sa kabuuan, 18,040 na individual ang nakatanggap ng face mask. Taos-puso pong pasasalamat sa inyo pong mga tulong sa amin. Kahit minor eruption pa lang po, ay ramdam na rin po namin ang inyo pong pagtulong. Sa mga nais mag-donate, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lourier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank credit cards.